accounts na sinasabi ko na naglalaman ng mahigit 2 bilyong piso ang bank accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, mag-asawa. Paano nyo alam Kaya yun? pagka lumabas yan, ha? Paano nyo alam yung bank account? Oo, bank secrecy, sir. Si 2016 ko pa ho nilalabas yan. Okay. Base doon sa Diba? dati pa. 26, oo, tapos na-confirm na yan mismo ng ombudsman, tapos tinanggal ni Duterte yung ombudsman na nag-iimbestiga. Nalitan Na na. si Si Samuel si Martinez ombudsman na. Carandang. Oo. AMLAC in the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Now, earlier din, when AMLAC was here, AMLAC said that the documents did not come from them. Yes. Yung present mong bank documents. But in earlier public pronouncements that were also made or also linked to you also said that it was AMLAC who gave you access to these documents. No, wala po akong sinabing gano'n, Mr. Chairman, kasi that would be illegal. No? That would be illegal. So, ang sinabi ko po, merong nagbigay sa akin ng mga dokumento na yon at chinek po namin in our own ways. So, when we validated it, ginamit namin. I used it as evidence to file a plunder case against Duterte. At yung investigation na yon ng Ombudsman, validated yung documents. Kaya po nung sinabi ko kanina, yung open source, sabi po ng Ombudsman, yun pong nakuha nila na dokumento sa AMLAC matches the contents of my document. Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Paano masabi? Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na Paano mo nasabi mabilisan? naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. Walang bayad-bayarin, kaibigan ko yun. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot Gusto ko kalbo, kaso lang hindi marunong yung nagugupit. at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. Hindi mo na makikita sa sariling pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. At hopefully, mamula sila. At idagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Hindi ito biro na
na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang link sa social media, pag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Kahit na sinungaling ako, na ako yung dahil nasasaktan na po ako. Tingnan mo. O yan, namamaga yung pa ako. So namamaga. Ito, kaso talaga. At sana, marami nang mamulat po rin. At sana, maisip din ng mga kababayan natin, yung mga maiingay lamang, yung walang lihitimong atikain, naaapektuhan po ang ekonomiya natin sa mga ingay ninyong walang kakwenta-kwenta.